Now, let's talk about restoration of kingdom living. Sa buhay po ng tao, ang buhay niya ay galing sa Panginoon. Subalit, galing nga sa Panginoon, pero dahil nasira ang relasyon niya sa Diyos, hindi na niya ngayon maranasan ang tunay na buhay. Okay? Nalayo ang Diyos sa tao dahil sa kanyang, ang sabi nga, hindi lang kasalanan ang ginawa ni Adan doon sa paraiso ng Eden, kundi ang ginawa niya ay rebellion, sapagkat ang kanyang pinagkasalaanan, gano'n na nga yun, ay hari. And you do not sin against the king. When you sin against the king, it means rebellion. Treason, pagtataksil, ang ginawa ni Adan. At dahil doon, nasira po ang buhay ng tao. Okay? Ang naghari ay ang kaaway, at ang plano ng Diyos ay hindi na natupad sa kanyang buhay. Ang sabi nga po, we are like sheep who have gone astray. Tayo parang mga tupa na naligaw ng landas. At kanya-kanya tayo ng lakad. Dahil dito, hindi natin naranasan ang tunay na buhay na iplinano ng Diyos. What is God's original plan? Ano po ang original na plano ng Diyos sa buhay ng tao? Una, God created man to live the divine life. Sabi po sa Genesis 2:7, pagkatapos ginawa ng Panginoong Yahweh ang tao mula sa alabok, hiningahan niya sa ilong at nagkaroon ito ng buhay. Tayo po may buhay, hindi dahil buhay ka. Hindi po. Mali yun. Hindi galing sa iyo ang buhay. Sapagkat tayo po'y walang kakayanang bawasan, dagdagan ang buhay natin. Wala tayong kapangyarihang ganon. Kung kailan magtapos ang hininga mo, tapos ka. Di mo pwedeng dagdagan. In the same way, kung ang buhay na yan ay galing sa Diyos, ang kahulugan ng buhay ng tao ay sa Diyos lamang matatagpuan. Hindi sa trabaho, hindi sa negosyo, hindi sa relasyon, kundi sa Diyos lamang. So, unang binigay ng Diyos sa atin, buhay. At ang nais niya, ang kalooban niya, mamuhay tayo ayon sa buhay na iplinano niya sa iyo. Okay? Now, sabi po sa John 15:5, ako, basahin po natin, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Pansinin natin, inihalintulad po sa puno ng ubas. Tandaan natin, ang bunga ay walang anumang kinalaman at wala siyang ginawa para mamunga. Correct? Walang magagawa ang bunga. Ang may magagawa ay ang puno. Hihintay na lang siya sa puno na lumabas ang bunga. Ano man po ang bunga sa buhay natin, hindi dahil sa iyo yan, kundi ito'y dahil ikaw ay nakadikit sa puno ng Panginoon sa iyong relasyon sa Panginoon. Kaya ikaw ay namumunga. Subalit, hindi lang simpleng bunga ang gusto ng Panginoon sa atin. Gusto niya masaganang bunga. Okay? Hindi lang minsanang bunga o seasonal na bunga. Hindi. Gusto niya patuloy na namumunga. Ang siyang nagbubunga ng sagana, yun po ang kalooban ng Diyos. Okay? Kapag nakadikit tayo sa puno, inahalintulad ang relasyon natin sa Panginoon sa pamagitan ng puno ng ubas, na kapag nakadikit ang sanga sa puno, mamumunga at mamumunga ito. Amen? At ang sabi po, walang magagawa. Ang bunga ay walang magagawa sa kanya sarili. Depende siya. Depende siya sa puno. Gayun din naman, ang sabi po rito, kayo'y walang magagawa kung hiwalay kayo sa akin. Realidad po ito. Pero totoo ba ito? Wala nga tayong magagawa? Meron. May magagawa tayo. Yung gusto mong gawin, gawin mo. Pero ito ba ay magdudulot ng buhay para sa iyo? Hindi, not necessarily, right? Maaaring may magagawa ka. Pero ang sabi ron, ito'y may hapis, ito'y kuminsay mawawala, at ito'y hindi mo ma-enjoy. Right? Kapag ang Panginoon gumawa sa buhay mo,
para sa iyong kabutihan yon. Kaya lang, nagsasarili tayo ng landas. Number 2, God designed man to reflect divine likeness. Tayo inilikha ng Diyos bilang wangis at larawan niya. Sinabi ng Diyos, ngayon likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Eto, binigyan tayo ng buhay, pero sinabi ng Diyos kung anong uri ng buhay ang nais niya. Ito ay buhay na kawangis at kalarawan ng Diyos. Right? Now, ibig sabihin, ang tagumpay mo sa buhay na ito ay nakadepende kung paano ka namumuhay ayon sa wangis at larawan niya. Ang tagumpay po ng Toyota ay depende kung paano ang sasakyang Toyota ay umaandar ayon sa disenyo ng Toyota Motors. Right? Hindi mo pwedeng isaksak sa kanya ang anumang pyesa na hindi akma sa Toyota. It is for our proper functioning in life, para po sa ating magandang pamumuhay, na tayo binigyan ng buhay, at ang buhay na yan ay dapat ipinamumuhay mo ayon sa wangis at larawan niya. Sa punto na ang buhay na ito ay hindi na umaayon sa larawan at wangis niya, doon nagkakaroon ng problema. Ang problema, hindi galing sa Diyos. Ang problema, dahil hindi ka umaayon sa plano ng Panginoon. Dahil ang buhay mo ay ayon sa sarili mo, hindi ayon sa wangis at larawan niya. Ganun pa man, taglay ng taong kalikasan at katangian ng Diyos. Kasi nung ang tao po'y nahiwalay sa Diyos, nagkasala, mas lumaki yung self, yung sarili niya, mas lumaki kaysa sa God. Dapat si God nakaupo sa trono ng puso niya. Pero dahil nagkasala siya, nagrebelte siya sa Panginoon, hindi na ang Diyos ang nakaupo sa trono niya, kundi yung self niya ang nakaupo sa trono niya. Sino na po ang gustong masunod? Tayo. Now look at this. Kung paano ka tinitingnan ng Diyos, mahalaga po yun. Ang sabi ng Panginoon sa Psalm 82:6, I said, you are gods. Yung God po roon ay Elohim. Mighty ones or gods. Pansinin natin, hindi po capital G. So, ibig sabihin, you have the likeness of God, but you are not God. You do not have the fullness of the character of God. You have the likeness of His character. Ibig sabihin, sa buhay na ito, meron kang kapasidad na mamuhay ng kalugod-lugod sa Diyos. Meron kang kakayanang mamuhay sa isang buhay na pinagpala na nasa iyo ang presensya ng Diyos, nasa iyo ang kapangyarihan ng Diyos, nasa iyo ang lahat ng tagumpay na galing sa Diyos. You have the potential. Pero dahil nga nagkasala tayo, ito po'y isa sa mga bagay na nasira. Number 3, God called man to replicate divine leadership. Divine life, divine likeness, divine leadership. Kung papaano naghahari ang Diyos sa langit, ang tao naman ay itinakda niya na maghari dito sa lupa. Okay? Hindi tayo alipin, hari tayo. Kaya lang, nasira po ito ulit nang nagkasala ang tao. Ang sabi po ng Panginoon, Genesis 1:26, sila ang mamamahala sa mga isda. Saan daw? Sa mga isda. Okay, good. Sa mga ibon sa himpapawid at sa lahat ng hayop maging maamo o mailap, malaki o maliit. Pinagkaloob sa tao ang paghahari dito sa lupa. Ang tao magpapasakop sa Diyos. Pero ang tao, siyang naghahari sa ibang mga nilikha ng Diyos. Hindi niya paghaharian ang tao. Yan ang dahilan kung bakit nagkakaproblema tayo sa ating pamayanan. Right? Ang tao, pinipilit pagharian ang kapwa-tao. Hindi po.
Ang tao, maghahari siya, hindi sa tao, sa ibang nilikha. Now, tingnan natin sa susunod. Genesis 2:19. Mula sa lupa'y lumikha ang Panginoong Yahweh ng mga hayop sa parang at mga ibon sa himpapawid. Dinala niya ang mga ito sa tao upang ipaubaya nito ang pagbibigay ng pangalan sa mga iyon. Kung ano ang kanyang tinawag, iyon ang naging pangalan ng mga ito. Simple expression na sinasabi niya kay Adan, Adan, ikaw ang hari dito sa paraiso ng Eden. Dahil ikaw ang hari, ikaw na mamahala, ikaw magbigay ng pangalan. Kaya lamang, sa mga binigay ng Diyos sa atin, man lost what God has given. Hindi pwedeng mawala ang isang bagay na wala sa iyo. Wala na nga sa iyo, mawawala pa. What you do not have, you won't lose. Right? Ang mawawala lang sa iyo, ay yung nasa iyo. Tama. So, ano nawala? Number 1, man lost the life of God. Sinabi niya sa tao, makakain mo ang alimang bungang kahoy sa halamanan, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Wag mong kakainin ang bungang iyon. Kahit puno po, wag kainin. Wag mong kakainin ang bungang iyon sapagkat sa araw na kainin mo yun, mamamatay ka. Sa didami-dami ng mga binigay ng Diyos, nilikha niya na ma-enjoy ng tao. Naglagay ang Panginoon ng 2 puno sa gitna ng paraiso ng paraiso ng Eden. The tree of life and the tree of knowledge of good and evil. It was a test for them. Para sa kanila po yun, para malaman ni Adan at ni Eva nasaan ba ang puso nila. Sila ba'y talagang handang sumunod? Now, fast forward tayo. Nung nagkasala sila, anong nalaman nila? Alam nila, hindi ko pala kayang sundin ang Panginoon. Meron silang binigay ng Diyos, image of God, likeness of God. Ibig sabihin, they have the power, the potential, meron silang kapangyarihan, magpasya para sa Diyos. Pero sa halip, anong pinili nila? Pinili nilang maniwala sa demonyong yan. Pinili nilang maniwala sa paglilinlang ng kaaway. Ang sabi po rito, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad ng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang una pong naapektuhan ay ang buhay natin sa Panginoon. Kaya nga, pag namatay ang tao, hindi siya pupunta sa presensya ng Diyos. Wala siyang relasyon sa Diyos eh. Pero ang maganda, oo, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, pero may kaloob po ang Diyos. Ang kaloob niya ay buhay na walang hanggan sa pamagitan ni Kristo Jesus. Man lost the life. So he began to pursue things in life. Because man realized in himself that things give life. Dapat may change of mind. That's why sabi ni Jesus, repent. Magbago kayo ng isip. For the kingdom of heaven is at hand. Because the kingdom of heaven has come in Jesus Christ. And all that you need about your life is in the kingdom. Matthew 6, do not worry about your life. Another thing, man lost the likeness of God. Nasira yung image niya. Ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa, walang nakakaunawa, walang naghahanap sa Diyos, pati katabi mo. Ang lahat ay lumihis ng landas at napakasama. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa, kahit yung katabi mo. Sabi sa Biblia, huwag ka raw makipamatok o do not associate, do not have anything to do with an unbeliever. Why? Kasi hindi gagawa ng mabuti yan. Mahirap po magtiwala sa tao. Magtiwala ka sa Diyos. So walang matuwid. Why? Ano po ang nasira? Yung nature niya. Yung naturalesa niya. Yung kalikasan niya. Pag sinabi natin kalikasan, naturalesa niya ang gumawa ng masama. Ang bata, kahit hindi mo turuang magmura, magmumura yan.
magsisinungaling yan, magkakalmot yan, mangkakagat yan. So ito po yung nature na nasira. Alam ko, Romans 7, sabi ni Pablo, alam kong walang mabuting bagay na nanirahan sa aking katawang makalaman. That was before. Bago siya nakakilala sa Panginoon. Bago niya na-enkwentro ang Panginoon doon sa road to Damascus. Alam kong walang mabuting bagay na nanirahan sa aking katawang makalaman. May kakayahan akong naisin ang mabuti. Ngunit hindi ko nga lamang ito magawa. Struggle, ano? Sapagkat hindi ko ginagawa ang mabuting gusto ko. Ang masamang hindi ko gusto, siya kung aking ginagawa. Oh, ganyan tayo, di ba? Gusto kong magbago pero hindi ko magawa. Gusto kong gawa ng mabuti pero masama. Gumawa ako ng mabuti, hindi ako na-appreciate. Gumawa ako ng masama rin ako. Ay tama, masama ka nga. Taka ka pa. Ibig sabihin, hindi po sa panlabas, naturalesa po, nature. Example po niyan, ang baboy, ay sa Biblia rin ito, ang baboy, ang nature niyan, kahit paliguan mo, pabanguhan mo, saan yan pupunta? Punta yan sa putik, mas gusto niya ang putik. Nature na yun eh. That's why, ito po yung isang hadlang sa pag-unlad ng buhay natin. Right? Masyado tayong makasarili. At lahat gagawin natin para sa ating sarili. Kahit na mali. Seek things. Huh? No. Seek first the kingdom of God and His righteousness. Many are seeking the kingdom of God, but not His righteousness. Doon sa righteousness niya, napapaloob po doon, yung tamang uri ng pamumuhay ayon sa kalikasan at wangis ng Diyos. Yun ang nasira sa atin. And number 3, man lost his dominion. Yung paghahari niya dito sa lupa nawala. Sinabi ng Panginoon, Genesis 3:22-23, katulad na natin ngayon ang tao, sapagkat alam na niya ang mabuti at masama. Ang gusto ng Diyos, malaman mo kung anong mabuti at masama sa iyong pakikipagrelasyon sa Kanya. You see, relationship with God is not about a process or a program, but it's more of being committed to Him, being submitted to Him. Shortcut po yung pagkain ng bunga, ng tree of the knowledge of good and evil. Shortcut yun. God wants you to grow in your relationship with God. Habang lumalago tayo sa relasyon natin sa Panginoon, doon natin nalalaman ang tama, ang mabuti, at mali. Kahit sa pakikinig ng salita ng Diyos, hindi pwedeng pasulpot-sulpot. Right? Nasaan ang Panginoon sa paraiso ng Eden? Nasa kaligitnaan nila. At ang Espiritu ng Diyos ay lumalakad doon sa paraiso, sa hardin. Right? So therefore, wala silang reason. Pwede mo naman tanungin. Pwede pong magtanong. Ayaw nilang magtanong. Kasi, hindi naman kasi tinuruan ni Adan. Kaya nalin lang si Eva. And because of that, man lost dominion. Isang tindang standard ng Panginoon, ano? Bakit wala na bang chance? Second chance? Kasi, why? Siguro masabi na, bakit wala ng second chance during the time doon sa Garden of Eden? Why? Because they started perfect. Bakit nung nagkasala si Lucifer, kasama ng mga anghel, nagrebelde sila? Why weren't they not given the second chance? Because they started out perfect. No more second chance. Perfect ka na. Saan ka nag-umpisa? We started out imperfect. And therefore, second chance tayo. Si Adan at si Eva wala. Ito yung dahilan kung bakit pinalaya sila sa halaman na ng Eden. Bakit? Baka pumitas sila at kumain ng bungang kahoy na nagbibigay buhay. Kung nakain nila yung tree of life, forever na po yun. Right? Now, nakita ng Panginoon, pwedeng i-redeem, pwedeng iligtas. Pero kailangan silang lumabas
sa halamanan ng Eden upang maligtas sila. No second chance. But to us, God gave second chance. And paano ginawa yun ng Diyos? Nagbigay siyang muli. The first Adam failed you and me. So God sent the second Adam. And his name is Jesus. He started out perfect. And he continued on perfect. To make you perfect. That when you believe, you will become perfect. And you will live a life that is perfect. Because in heaven, it is perfect. So dahil dito, sabi po ron, dahil dito sinusumpa ko ang lupa. By the way, ang lupa po, sinumpa, hindi ka sinumpa ng Diyos, ha? Maling katuruan yon. Hindi ikaw ang sinumpa. Ang isinumpa, lupa. Pero dahil ikaw ay galing sa lupa at namumuhay lumalakad sa lupa, kung ano yung sumpa sa lupa, nararanasan natin. Okay. Dahil dito sinusumpa ko ang lupa sa hirap ng pagbubungkal. Pagkain mo'y magmumula. Mga damo at tinik ang iyong aanihin. Doon sa Hardin, bago magkasala ang tao, ano ang sitwasyon natin? Perfect. Good. Good. So, lahat ng tumutubo, pwedeng kainin. So, halaman sa gubat ang iyong kakainin. Oh, sa gubat pa. Pupunta pa siya ng makiling. Sa pagod at pawis, pagkain mo'y manggagaling. Maghihirap ka hanggang sa oh my goodness, maghihirap daw hanggang malibing. Dahil sa alabok, doon ka nang galing, sa lupang alabok ay babalik ka rin. Man lost what was given. Because you cannot lose what you have not been given. Right? May nawala. Dapat mabuksan ang ating kaisipan na sa buhay natin may nawala. Kasi may tinanggap ka eh. Kung anong tinanggap mo, nawala. At dahil nawala, at nawindang yung ating kaisipan, na-focus sa sarili, tayo ang naghanap ng kapalit. Tayo naghanap ng pupuno doon sa nawala. At kung ang meron ka ay di iyo, hindi naman pwedeng mawala yon o hindi pwedeng nakawin yun. Di iyo yun eh. Right? That's the reason why sa ganitong kaisipan, naging materialistic, naging material tayo, financial tayo, ang focus natin sa pera. Bagay, things. And all these things that we believe will add life, that is what we pursue. God? No. Number 5. But when we realize, apart from God, you cannot do anything. Apart from God, you cannot have life. Then you make a choice, make a decision. Babalik ako sa Diyos. Babalik ako sa Kanya. Not until you realize na yung mga nawala sa atin, Diyos lang ang makapagpupuno nito. Because life does not consist in the abundance of things. Anong sabi ko kanina, and I'll close with this, yung rich, young, ruler, righteous. Rich siya, young, ruler, may posisyon sa lipunan, at righteous. Anong righteous? Sinusunod niya ang kautusan. Lumapit siya kay Jesus. In spite ng kanyang sitwasyon, naghahanap pa rin siya, Panginoon, paano po ako magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Kasi alam niya, yung posisyon niya, yung prestige na nararanasan niya, yung kasaganaan niya, yung pagiging matuwid niya sa sarili niya, hindi ito susi doon sa buhay na walang hanggan. Sapagkat wala pa siya. Kaya lumapit siya sa Panginoon. Panginoon, paano ko po mararanasan ang buhay na walang hanggan? Una, sabi ng Panginoon, nasusunod mo ba mga kautusan? Oy, opo. Nagdedede pa lang po ako, ay nasusunod ko na yan. Bata pa po ako, ay nasusunod ko na yan. Oy, very good. Eto, sabi ni Jesus, di ibenta mo yung mga ari-arian mo. At yung nabenta, yung pinagbentahan, ibigay mo sa mahihirap. Bakit? Kasi sa kanyang pananaw, ang nagbibigay sa kanya ng buhay
Kayamanan niya. Things in his life. How can he live without things? Yet, ang hinahanap niya, buhay na walang hanggan. So, alisin mo muna yung mga hadlang na yan. Alisin mo muna yan. Kasi, nakita ni Jesus. Alam ni Jesus kung anong puso nito. Pero gustong ipaalam ni Jesus doon sa lalaki kung nasaan ang puso niya. Sino ba ang mas mahalaga sa kanya? Gusto mo niya talaga ng buhay na walang hanggan? O gusto lang niya ng buhay na walang hanggan, which would include being rich? Or, pwede rin, tinanong niya yung kay Jesus, mayaman ako, Lord, magkano ba? Magkano pa ang presyo mo? Para bigyan mo ako ng buhay na walang hanggan. That's why, inalis ni Jesus sa equation, sa usapan yung pera. Para wala siyang pwedeng gamitin na kumpiyansa niya para matanggap niya ang buhay na walang hanggan. Pag walang-wala ka, ako ba ang mahalaga sa iyo? Talaga nga ba na gusto mo ang buhay na walang hanggan na ako lamang ang makapagbibigay sa iyo? You see, this person looked at eternal life that it is separated from the person of Jesus. Nahiwalay ito sa relasyon niya sa Panginoon. No. Yes, pinagkakaloob ng Diyos kay Jesus ang kaloob na buhay na walang hanggan. Pero hindi po ito hiwalay kay Jesus. It's one and the same. You accept Jesus, you believe in Jesus, then you will have eternal life. Yun ang hindi niya kayang iwanan. Amen? So, umalis siya na siya'y malungkot. Nalungkot siya kasi hindi niya pa rin natagpuan ang hinahanap niya. In closing, you need to realize something was lost in your life. May nawala po. May trabaho ka, may pera ka, may kotse ka, may bahay ka. Lahat ng bagay na material, maaring meron ka. Kontento ka na sa buhay. Pero may wala pa rin sa iyo. That's why there is a void. Meron pong puwang sa puso natin na walang makapupuno nito kundi si Jesus. Now, I'd like to challenge you today. Know what is really important to you. Ano bang higit na mahalaga sa iyo? Yung buhay mo? Na makatiyak ka na pagdating ng panahon. O ngayon mismo. Alam mo, may katiyakan ka, may kapayapaan ka. Na ikaw ay nasa presensya ng Diyos. Yun ang maganda sa spiritual, mga kapatid. Hindi mo kayang suhulan ng Diyos eh. Hindi mo kayang bayaran ang kaloob niya. Lahat ng nagagaling sa iyo, pabor. That's why, seek first the kingdom of God and His righteousness. And all these things, He will add to you. Do you deserve it? No. But He will add because He loves you. He will add because of His love for you. Of His goodness to you.